Kaya ito ang sapot ng bangka na naglalarawan ng mga bangka. Ito ang trabaho nito. Ito ang palangganang tugig. Halimbawa, mahimo ba nimo nga mapakita palihog ang akong iPad? Konektado ba kini? Sige, mao kini ang hitsura nini. Ingon nato nga kini ang tabernakulo o mao kini ang dapit sa pasukan dinhi. Mao kini ang balaan nga santuaryo ug kini gibahin sa ingon niini nga paagi. Busa, kini mao ang labing balaan nga dapit ug kini ang labing balaan nga dapit sa mga balaan. Anya na ang paghimo sa kanan ug anya na usab ang halaran alang sa mga halad nga tibuok sinunog. Ang pasukan ay palaging nasa silangang bahagi. Iyan ang iniutos ng Diyos. Kaya papasok ka ng ganito sa pasukan. Ang unang bagay na makikita mo ay ang dambana ng handog na susunugin na may nagliliyab na apoy. At malaman natin kahapon na iyon ay naglalarawan ng krus at ng nagbabayad salang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Busa, isip ka ordinaryo nga tao, sa higayon nga musulod ka didto sa sulod sa tabernakulo, kinahanglan gayud nga musulod ka nga nagdala og kahalad, bisan pa kon kini ka mananap o langgam, o tingali kahalad nga mga lugas sa lugas. Kundo na kay ikasarang, pagdala og baka o karnero. Kung adunahan ka, mahimo kang magdala og pate o halad nga lugas. Apan bisan unsa pa na, kinahanglan gayud ka magdala og halad. Og ihalad kini sa halaran alang sa sinunog na sakripisyo. At kapag ginawa mo iyon, anong gagawin mo? Kung hayop ito, anong gagawin mo? Dalhin mo to sa tare? Sasabihin sa iyong pare na ipatong mo ang iyong kamay dito. Ipatong mo ang iyong kamay sa hayop. Ano ang simisimbolo nito? Na ang iyong mga kasalanan ay inilipat sa hayop. At saka anong gagawin mo? Patayon mo si Adan. Ikaw ang dapat pumatay kay Adan, hindi ang pare. Hiniwa mo ang kanyang lalamunan at tinatanggap ng pari ang dugo. Tatanggapin ang pari ang dugo. Ang dugo ang banal na bahagi. Ang pari lamang ang humahawak ng dugo. Kaya patayon, no? Tatanggapin ang pari ang dugo at iwiwisik ito sa altar. At saka, anong gagawin mo? Puputulin mo. Babalatan mo, di ba? Binalatan mo ito. Kailangan mong gawin ito linggo-linggo. Balatan mo ito, hiwain mo sa 6 na bahagi. Natatanggal ang ulo, ang 4 na paa, at ang katawan, at hiwain mo ito. At pagkatapos ay tatapunan mo itong laman. Tama ba? Inaalis mo lahat ng dot o tinatapakan ang mga bituka. At pagkatapos ay kukunin itong ng pare at ilalagay sa apoy. Kaya kapag inihiga mo ang miyong ulo diyan, sinasabi mo, ang mga kasalanan ko ay inilipat na. Sa ato pa, giningon nimo nga ako tong mananapa, di ba? Unya patyon nimo, putlon, makita siyang nagantos ug sumugon. Ikaw unta na, pero ang mananap ang namatay puli nimo. Mauna ang hulagway sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kaya mo naman gagawin yan, di ba? At pagkatapos noon ay ang paggawat. Kaya tingnan mo ang direksyong ito. Papasok ka ng ganito, at habang papasok ka, mas nagiging banal ito. Dili kaayo balaan ng sawang. Kini kabalaan nga dapit. Naapoy labing balaan nga dapit na usahay tawog og pinakabalaan. Kaya habang papunta ka sa ganitong paraan, ito ay lalong nagiging banal. Sid, kaya ang unang bagay na kailangan mong gawin upang makapasok sa santuaryo ng Diyos ay kailangan mong humarap sa dambana ng handog na susunugin. Kailangan mong alisin ang imong mga kasalanan. Di ka maaring pumasok doon na dala ang mga kasalanan mo, di ba? At sa dambanang handog na susunugin, ang iyong mga kasalanan ay inaalagaan. Kaya iyan ay tumutukoy sa cross ni Hesus Kristo. Iyan ang unang hakbang. Iyan ang ating pagpasok sa presensya ng Diyos, hindi ba? Kung wala si Hesus o ang iyang dugo, dili gayud kita makaduol ngadto sa iyang balaang presensya.
Kung walang krus, hindi tayo makakarating sa presensya ng Diyos. Ang pangalawang bagay ay ang hugasan. Liber, ngayon dumako tayo sa ating handout. Ang laver ay isang bilog na palanggana na naglalaman ng tubig na ginagamit sa mga pari sa paghuhugas ng kanilang mga kamay at paa. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng altar ng handog na susunugin at ng tolda ng kapisanan. Kaya ano ang ibig sabihin ng laver? Una, ang tubig ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na maglinis at magpabanal. Sinasabi sa Efeso 5, versikulo 26, upang kaniyang pakabanalin siya, na nilinis siya sa pamamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. Sa pamamagitan o paghugas ng tubig gamit ang salita. Kaya ang tubig sa espiritual na paraan ay gumaganap na parang, pasensya na, ang salita sa Diyos sa espiritual na paraan ay gumaganap na parang tubig at nililinis tayo nito araw-araw. Kaya bakit kailangan natin ng paglinis muli pagkatapos nating matanggap ang kapatawaran at pagbabayad sala sa pamamagitan ng krus ni Hesukristo? Bakit kailangan natin ng paglinis muli? Dahil, alam mo, mula sa karanasan, dapat ninyong lahat malaman na kahit na mayroon tayong krus ni Jesus, kahit na pinatawad na tayo ni Jesus, hindi pa rin tayo perpekto. Tama ba? Nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Nagkakamali pa rin tayo. Ngunit ang krus ni Jesus ay nagbayad sala para sa lahat ng mga kasalanang iyon, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Mao nga, kung masayop ta, kinahanglan lang kitang mag-ampo sa ngalan ni Jesus o maghinulsol. Ang pag-ampo sa ngalan ni Hesus o paghinulsol kay sama sa paghugas og tubig. Mauna ang ikaduhang punto. Ang tubig nagsimbolo sa paghinulsol sa mga balaan nga nakadawat sa grasya sa pagtubos ni Jesus. Bisan gipasaylo na ang tanang sala pinaagi sa dugo ni Kristo, ang balaang kinahanglan magsusi sa kasing-kasing matag adlaw diha sa salamin sa pulong sa Dios. Kinahanglan natong pagnilayan ang pulong aron makita ang atong mga sayop. Hindi mo titingnan ang sarili mo sa salamin at makikita mo ang bagay na ito rito mismo at makikita mo ito. At labas ka lang nang hindi tinatanggal yan sa muka mo. Buong araw, pinagtitinginan ka ng mga tao, parang ano ba yan nasa mukha mo? Tama? Eh ang salita ng Diyos ang atong salamin. Ang ating panalangin ng pagsisisi ay siyang tubig nagdaglilinis sa atin. Kaya tandaan mo ang sinabi ni Jesus kay Pedro, hindi ba? Tingnan ng Juan, Kabanata 13, versikulo 10. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang naligo na ay hindi na kailangan hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat siya'y lubos na malinis. At kayo'y malinis, ngunit hindi lahat sa inyo. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus. Tungod sa krus ni Jesus, nahugasan na ta sa iyang dugo ug limpyo na. Apan iniglakaw nato, mapuno og abog ang atong mga tiil. Inig uli, unsay buhaton nato? Nanghugas mi sa among mga tiil. Mautong nanghugas si Jesus sa tiil sa mga tinun-an. Gamit ang tubig. Malinis kami. Pero usahay, mahugaw ang among mga tiil. Maong kinahanglang hugasan kini. Ang maong tubig, mao ang pulong o pag-ampo. Ang pulong sa Dios, ang tubig. Kada adlaw, manghugas kita sa pulong sa Dios. Kada adlaw, kinahanglan natong hugasan ang kaugalingon pinaagi sa paghinulsol sa ngalan ni Jesus. Ikatulo, ang paghugas sa tubig nagsimbolo sa bautismo nga nag-uban kanato sa kamatayan ug pagkabanhaw ni Kristo. Nabautismuhan na kita sa tubig. Dili ba tinuod ka na? Sa Roma 1:3-4, wa ba mo masayod nga kitang tanan na bautismuhan kang Kristo Jesus na bautismuhan sa iyang kamatayon? Busa, gilubong kita uban kanya pinaagi sa bautismo sa kamatayon aron ingon nga gibanhaw si Kristo gikan sa patay sa himaya sa amahan, maglakaw kita sa bag-ong kinabuhi. Amen. Yuma nato maagyan ang dambana sa halad nga sunugon. Kinahanglan kitang manghugas sa atong kaugalingon sa tubig sa hugasan aron makasulod sa balaang dapit sa Ginoo. Kaya ngayon, pumunta tayo sa banal na lugar. Ano ang hitsura ng banal na lugar? Ito ay karaniwang ang mga dingding ng banal na lugar at ng mga banal na bole ay karaniwang gawa sa mga tabla. Ganito, mga board. Gawa sa kahoy na akasya na binalutan ginto, pinagsama-sama, parang mga piyesang Lego, di ba?
Kaya mayroon kang tatlong pader. Tama, tatlong pader. At paano naman ang kisame, bubong? Ito ay mga pantakip sa mga kurtina at iyan ang pag-aaralan natin ngayon. Adunay upat ka mga kurtina ug mga tabon na nagsilbing tabon sa ibabaw nga bahin na nagsilbi gayud nga atop og kisame. Okay, numero. Nganong nakaon man si Siri dinhi? Dili ba Siri Basil man ang akong pagtawag kanimo? Ang numero uno kay ang panloob na kurtina, ang numero dos kay ang panlabas na kurtina, ang ikatulo kay ang tabon sa tulda, ug ang ikaupat kay ang tabon sa ibabaw. Busa tun-an nato kining upat ka mga pantakip sa ibabaw, ang mga kurtina ug ang mga tabon. Kaya may apat na kurtina o pantakip sa ibabaw ng tolda ng kapisanan. Tama ba? Kaya ang pinakaloob ay tinatawag na panloob na kurtina. At ito ay gawa sa pinong lino na hinabi at sinulid na asul, lila at iskarlata. Okay? Kaya gawa ito sa apat na magkakaibang materialis. Tama ba? Pinong lino, asul, lila at iskarlata. Sige. Busa, unsay gitudlo nining sulog na kurtina? Naa ang hulagway sa imong headphones, di ba? Makita ba nimo ang mga hulagway? Kaya, balikan natin ang nakatutubos na makasaysayang kahulugan ng mga kurtina at pantakip. Ang panloob na kurtina ay sumisimbolo sa langit. Kaya kapag pumasok ka sa loob ng banal na lugar at tumingala ka, ang tanging nakikita mo ay ang panloob na kurtina. Iyan ang makikita mo mula sa loob kapag tumingala ka sa itaas. Kaya ito ay sumisimbolo sa langit dito mismo. At anong larawan ang binurda sa panloob na kurtina? Isang mga kirubin. Tama. Maunang giingon nato nga kining kurtina nagsimbolo sa langit. Kay unsa may nagbantay sa dalan paingon sa paraiso sa Eden? Mga kirubin, di ba? Hinumdumi ang Genesis 3:2-3:4. Sa pagpapahawa sa Dios nila ni Adan ug Eva sa Eden, nagbutang siya og mga kerubin aron bantayan ang dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi. Kaya ang mga kerubin ay ang nakikita mo pagpasok mo sa langit. Kaya sa panloob na kurtina, naroon ang mga kerubin. Kaya ang panloob na kurtina ay sumisimbolo sa langit. At saka sa ibabaw niyan ay ang panlabas na kurtina, tama ba? Ang panlabas na kurtina ay gawa sa balahibo ng kambing. Balahibo ng kamde. Sa Israel, ang mga kambing ay karaniwang itim ang kulay. Kaya ang panlambas na kurtina ay itim. Okay? At ang balahibo ng kambing na ito, mauni kini ang ginagamit nila sa paghimo sa ilang mga sako. Alam mo ba yan? Nakarinig ka na bang tungkol sa sako? Saan lumilitaw ang saktaf? Kailan ka nagsusuot ng sako sa Biblia? Kung ikaw nagsubo, O pagsisisi, tama ba? Kapag nagdadalamhati ka sa pagkamatay ng isang tao, kapag nagdadalamhati ka para sa isang pambansang trahedya o nagsisisi, nagsuot ka ng sako at nakaupo sa alikabok at abo, tama ba? Kaya ang ginawa nila ay gumawa silang isang buntong na alikabok at abo sa lupa. Upo ka rito na nakasuot ng sako at ikaw ay magtapon ngang alikabok at abo sa ibabaw mo upang simboluin ang matinding kalungkutan at pagdadalamhati kapag may matinding trahedya. Kaya ang sako na iyong isinusuot ay gawa sa balahibo ng kambing. Itim ito. Kaya ang panlabas na kurtinang ito ay pareho rin. Gawa ito sa balahibo ng kambing. Parang sakop. Busa, tanawa ang handout, Mateo 11:21. Gibutang ko kini nga pananglitan sa ilang paghinulsol, nagsulob og sako og abo. Kining itom nga kurtinang balahibo sa kanding, nagsimbolo sa paghinulsol sa mga tao.
Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, bilang bayan ng Diyos, dapat tayong lahat ay magsuot ng espiritual na sako. At kung titingnan mo sa Apokalipsis, Kabanata 11, binabanggit doon ang dalawang saksi. Tama ba? Ang dalawang saksi. At sila'y nakasuot ng sako. At sila'y nanghula sa loob ng 3.5 taon. Busa, ang sako nagsimbolo sa paghinulsol sa katauhan sa Dios. Ug kini dili lang para sa ato isip katauhan sa Dios. Kita ang harianong pagkapari, di ba? Ayan ang sinasabi sa 1 Pedro 2 versikulo 9. Ang tanang magtotoo karon maoy harianong pagkapari. Isip harianong pari, nagsulob kitag sako, naghinulsol sa atong mga sala ug sa mga sala sa kalibutan. Buot ipasabot niini nga maguul kita sa sala sa kalibutan. Tanawa ang palibot, makita nimo kung unsa kadako ang sala niini. Kinahanglan kayod kitang magsubo tungod niyana. Okay? Iyan ang aming sako. Ang ikaduhang hapin, ang gawas na kurtina, itom nga balhibo sa kanding. Simbolo kini sa paghinulsol. Sa ibabaw niini ang tabon sa tulda. At anong kulay yun? Pula yun. Pula. Inulayan ito ng pula. Kini ikatulong nga tabon sa tolda, gipulaan. Unsay gipahinomdom nini kanimo? Ang dugo. Kristo. Tama ba? Dugo iyon. Kaya kapag tayo ay tunay at taos-pusong nagsisisi sa ating mga kasalanan, tulad ng itim na balahibo ng kambing, saka tayo tinatakpan ni Jesus ng kanyang dugo. Kung tinuod kitang maghinulsol sa sala, uban ang mahinulsolong kasing-kasing, tabunan kita ni Jesus sa iyang dugo. Sa Isaiah 5:3, 5, gidunggab siya tungod sa atong mga sala, ug gidugmog tungod sa atong kidautan. Ang silot alang sa atong kalinaw ana kaniya, ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Sa Levitico, Kapitulo 17, 11, ipakita nato sa pisara. Ano ang nagbabayad sala para sa ating mga kasalanan? Dugo yan, di ba? Sapagkat ang buhay ng nilalang ay nasa dugo at ibinigay ko ito sa inyo upang itubo sa inyong mga kasalanan sa ibabaw ng dambana. Ang dugo ang siyang tumutubos para sa buhay ng isang tao, hindi ba? Ito ang dugo na maaring magtubo sa atin dahil ang buhay ng nilalang ay nasa sinapupunan. At pagkatapos, sa wakas, pang-apat, ang huling pantakip ay tinatawag na pantakip sa itaas. Iyan ang tawag dyan, yung pantakip sa itaas. At ang pantakip na ito sa itaas ay gawa sa balat ng porpoise. Iyan ang nakasaad sa Exodo 26, versikulo 14. Gawa ito sa ano? Balat ng porpoise. Wala akong ideya kung ano iyon. Tama? Pero malamang, isa itong uri ng hayop sa dagat. Sige. Parang si otter, siguro. Bakang dagat. Ano ang bakang dagat? Wala akong ideya. Hindi ko makilala ang land cow. Kumain ako ni isa kahapon para sa hapunan. Napakagaling. Oo, napakagaling. Kita mo, ang sigla ko ngayong umaga, kining porpoise sa orihinal nga Hebreo, wala gyud ta kahibalo unsa kini, sama sa sea otter o sea cow. Apan bisan pa niya na, water resistant ang panit nini, di ba? Dili gid kini mabasa, mao ka nang pinakaimportante nga bahin. Hindi ito tinatablan ng tubig. Kaya ang pangwakas na pantakip, hindi tinatablan ng tubig, hindi tinatablan ng tubig. Yan ang mahalagang bahagi nito. Malamang na ito ay napakakapal at matibay at hindi tinatablan ng tubig. Panlaban sa tubig. Kaya sapat ang tibay nito para makayanan ang hangin at mga bagyong buhangin sa diserto. At ito ay hindi tinatablan ng tubig
Kaya kapag umulan o kapag naipon ang hamog dito, hindi ito tumatagos papasok sa banal na lugar. Ginagawa nitong hindi tinatablang ng tubig, tama ba? Nahinumdum ka sa arka ni Noe? Nganong dili man tumasudlan og tubig? Pwede mangayo og tubig, itayo. Ang pitch, di ba? Ang pitch at ang salitang Hebreyo para sa pitch ay kupar. Kupar, ipaayo. Ang salitang Hebreyo para sa pitch ay kopar, na nagmula sa salitang Hebreyo na kopar, na ang ibig sabon ay takpan. Sige. Kaya, tulad ng alkitran na tumakip sa kaban upang gawin itong hindi tinatablan ng tubig, ang takip na ito sa itaas ay tumatakip sa banal na santuaryo upang gawin itong hindi tinatablan ng tubig. Ibig sabihin ay ang tubig ng mundo, ang mga kasalanan ng mundong ito ay hindi lulubog. Okay? Kaya may apat na takip na tumatakip sa santuaryo. Tama ba? At lahat ng ini ay tumutukoy kay Hesus Kristo. Siya ang siyang sumasakop sa aton. Siya ang siyang sumasakop sa akon. Kaya ang kailangan nating matutunan mula rito ay ito. Tayo ay natakpang ng katuwiran ni Kristo at ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Eh bilang mga taong tinakpan ni Kristo, ano ang kailangan natong gawin? Kailangan nating takpan ang isa't isa ngayon. Karamihan sa mga tao, ano ang gusto nilang gawin? Mahilig silang magbunyag at magbunyag na iba, hindi ba? At chismis, alam mo, si ganito ang gumawa nito. Naku, ginawa niya ito. Gusto nating ilantad at ilantad ang kanilang mga kasalanan at pagchismis tungkol dito. Tama ba? Nabaligtaran talaga iyan nun kung paano. Ang mga taong tinakpan ni Kristo ay dapat mabuhay. Hindi natin kailangan magbunyag, kundi magtago. Kailangan nating takpan ang isa't isa. Ganon dapat mamuhay ang mga Kristiyanong natakpan sa pag-ibig at dugo ni Kristo. Kaya tingnan natin ang dalawang talata, isa mula sa lumang tipan, isa mula sa bagong tipan. Una, tingnan natin ang Kawikaan 10, talata 12. Mao kini ang giingon sa basahon sa mga Proverbio, kapitulo 10, versikulo 12. Amen. Husto ba? Unsa man gayud ang butang nga nagatabon o naglangkob sa tanan? Pag-ibig. Ayan na. Ang pag-ibig ay sumasaklaw sa lahat. At pagkatapos, sa bagong tipan, dumako tayo sa 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Basta ha, sugod. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng lubos sapagkat ang pag-ibig ay sumasaklaw sa maraming bagay. Amen? Isip mga gipanalipdan ni Kristo, kinahanglan kitang maghigugma ay sa usa-usa. Ano? Amen? Amen. Ayaw mong taktan? Amen. Kailangan mong magtakip? Amen? Amen. Salamat. Sige, iya ang takip ng santuaryo. Ngayon, pumasok na tayo sa loob. Kung papasok ka sa banal na lugar, ano ang naun? Tatlong bagay, di ba? Na ako'y tulo ka butang na ipakita. Kung musulod ka sa sulod, makita nimo tan-awon nato dire sa kaninga bahin. Kaya, kung papasok ka sa loob ng ganito, meron itong tatlong bagay sa banal na lugar. Habang papasok ka, kung papasok ka ng ganito sa kanang bahagi ay ang hapag ng tinapay ng presensya. Sa iyong kaliwang bahagi ay ang gintong kandilero rito sa ibaba. At nasa harap mo mismo ang altar ng insenso. Okay?
Kaya may tatlong bagay sa loob ng banal na dako: ang mesang tinapay ng presensya, ang ginintuang ilawan, at ang altar ng insenso. Okay? Kaya pag-aralan natin ang bawat isa sa mga iyan isa-isa. Ang una ay ang gintong patungan lampara. Alam natin kung ano ang hitsura ng golden lampstand, di ba? Menorah ang tawag diyan, di ba? At ilang lampara ang may uro nito? Ito, di ba? Parang gawon. May isang pangunahing tangkay dito mismo sa gitna, at pagkatapos ay tatlong sanga. Lumalabas yan ng ganito, tatlo sa isang gilid, tatlo sa kabilang gilid. 7 lampara lahat-lahat. Ito ay gawa sa purong ginto, isang bukol ng ginto. Aduna kini punuan sa tunga nga may tulo ka sanga sa matag gilid. Ang 7 ka lampara nagsimbolo kang Kristo, ang kahayag sa kalibutan. Ang 7 ka himpit nga numero nagpakita nga ang kahayag ni Kristo perpekto ug hapsay. Ang 7 ka lampara nagsimbolo sa tawag sa mga balaan nga mahimong kahayag sa kalibutan. Sabi sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang siyudad sa bungtod dili matago. Sa Mateo 5:1-6 nag-ingon, pasigaa inyong suga sa mga tao aron makita ang inyong maayong buhat ug daygon ang inyong amahan sa langit. Ipasabot ko pa kini. Ang mga lamparang ito, okay? Anong kailangan mong gawin? Dito upang ito ay sindihan. Ano ang kailangan mong ilagay dito? Langis, purong langis ng oliba. Sige, purong olive oil. At kapag nabuhos mo na ang langis dito, maaari mo nang sindihan ang mitsa na nakalagay dito at ito ay magliliyab ng maliwanag. Tungkulin ang pare na pangalagaan ang mga ilawan na ito, umaga at gabi, 2 beses sa isang araw. Kailangan mo itong putulin, kailangan mo itong lagyan ng langis. Siguraduhing hindi mamatay ang ilaw. Gaano katagal nakabukas ang ilaw na ito? Palagi, tuloy-tuloy, di ba? Kadlawon, dili kini angay mo gawas. Kini lang ang kahayag sulod sa balaang dapit. Kung mawala to, nit-nit na. Walay bintana, di ba? Kinahanglang magsiga kini nga lampara sa tibuok adlaw. Katungdanan sa pari ang pag-atiman ni ini aron magpadayon ang kalayo. Kaya paano ito na angkop sa ating ngayon? Tayo ang ilaw ng mundo, hindi ba? Pero sa unsang paagi man nato kini mahimo. Karon, gusto ko nga magdunggan kita sa pagbasa sa balaang kasulatan diha sa basahon sa mga Proverbio, Kapitulo 20, versikulo 27. Usbo nato ang mga Proverbio 20, Kapitulo 20, versikulo 27. Mayroon ka bang ibang bersyon? Oo, nandito ako. Sige, ayan na. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Handa na. Simulan. Ang espiritu ng tao ay ilawan ng Panginoon. Hinahanap ang lahat ng kaibuturan ng kanyang puso. Kaya ano ang ilawan ng Panginoon? Ang espiritong tao ay ilawan ng Panginoon. Ang iyong espiritu ay lampara ng Diyos. Okay ba ang imong espiritu? Walang gayang espiritu ang aso mo. Walay ganyang espiritu ang pusa mo. Ikaw lang ang may ganung espiritu. Ikaw at ako lamang ang maaaring maging mga lampara ng Diyos. Kaya hayaan mong ipaliwanag ko ito ng ganito. Gayang sabi ko, may lamparang humahawak, parang sisidlan na humahawak ng tubig, hindi ng tubig, ng langis at ng piluka. Tama ba? At kung may langis dito, pwede mo itong sindihan at magliliyab ito ng maliwanag. Tama ba? Kaya ang atong espiritu, ang espiritong tao, ay parang lampara. At ang espiritong Diyos ay parang langis ng oliba, tama ba? Ang parehong langis ng olibo ang ginamit upang pahiran ang mga pare, propeta at hari. At kapag pinahiran mo ng langis ang saserdote o ang propeta at ang hari, ano ang sinisimbolo nito? Sumisimbolo ito ng pagpapahid ng spirito. Tama? Kaya ang langis na iyon ay susimbolo sa espiritu ng Diyos. Kaya ang ating espiritu ay maaari lamang magningas ng maliwanag bilang liwanag ng sanlibutan kapag ito ay puspos ng espiritu ng Diyos. Amen? Amen. Pero kung walang laman ito, kung walang langis dito, ano ang mangyayari? Walang lampara, walang liwanag.
Walang silbi ang lamparang iyan. Madilim. Kaya ang espiritu ng tao ay ang sisidlan. Iyan ang makakatanggap ng espiritu ng Diyos at kapag pinagsama ang dalawa, sisikat nito ang kaluwalhati ng Diyos bilang liwanag ng sanlibutan. At iyon ang tungkulin ng pari. Para matiyak na puno itong langis, ang mitsa ay pinutol ng maayos upang magliyab ito ng maliwanag. At tayo bilang mga maharlikang pagkasaserdote, tungkulin natin ito ngayon. Imong katungdanan og ako mao kini ang among gibuhat dinhi. Gipuno nato ang atong kaugalingon sa lana sa Dios. Giputlan namo ang among mga piluka. Sinisiguro namin maliwanag ang aming mga lampara. Amen. Kini ang labing mahinungdanon sa kinabuhi at timanon ang kalag aron mosiga kini sa lana og espiritu sa Dios. Amen. Amen. At pagkatapos, para nauron ang gintong kandelero at sinasabi ng Biblia na dapat itong magliwanag sa harap nito. At ano ang nasa harap nito? Ano ang nasa harap mismo nga ginininto ang kandelero? Ang hapagkainan ng tinapay ng presensya. Sige, ang hapagkainan ng tinapay ng presensya ay nasa harap mismo. Kaya, ang liwanag ng gininto ang sumisikat sa mesa ng sinulid ng mga pagtataksil. Ang mesa ng tinapay na handog ay 2 siko por 1 siko. At ito ay 1.5 siko ang taas. Mayroong itong 2 salansa ng tinapay, 6 sa bawat isa, 12 lahat. Nakatagilid ba ito o nakapatong? Nakapatong-patong, oo. Dahil kung mag-online ka, may mga ngarawan na nakatagilid ang mga ito. Pero ganito ang hitsura. Ito rang ang paraan. Alam mo ba kung paano nalaman iyon ni Reverend Eric Van Park? Inilalarawan ng Biblia kung paano mo iluluto ang tinapay na ito. At inilalarawan nito, mayroon itong mga sukat kung gaano karaming harina ang gagamitin mo. Kaya nga inihorno niya talaga ito. At napakalaki nito, hindi naman pwedeng nakasalansan ito ng patagilid. Masyadong malaki ang ganoong laki ng tinapay. Pero minsan kung mag-online ka, may makikita kang mga litrato, ganyan kalaki yung tinapay. Mayroong 12 sa kanila. Hindi nila nabasa ng mabuti ang Biblia. Kaya dapat ganito, nakapatong-patong, 6 sa bawat tumpok ko. At ang tinapay na ito ay pinapalitan ng bagong mainit na tinapay tuwing Sabat. Tuwing umaga ng Sabat, pumapasok ang pari na may dalang bagong mainit na tinapay at pinapalitan ito. Tuwing araw ng Panginoon, mga pastor, tuwing araw ng Panginoon, nagdala kaming mainit na tinapay tuwing umaga, di ba? Ikaw ba? Aba, dapat mo namang gawin yan. Mainit na tinapay na may salita ng Diyos. Amen? Kada Domingo, nagdalamig pan sa pulong sa Diyos. Ang pan, nagsimbolo sa pulong ni Hesukristo. Ingon ni Jesus, "Ako ang pan, gagikan sa langit." Kini nga tinapay gitawag nga walay katapusan. Sa Biblia, giila usab kini nga tinapay nga walay hunong. Pero ang ibig sabihin, hindi ito dapat kailanman putulin. Kailangan itong magpatuloy. Kailangan nandun ito. Kailangan itong magpatuloy. Ang salita ng Diyos ay dapat na patuloy na ibabay sa ating mga buhay. Gayon din, ang 12 katinapay. Sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel. At sa panahon ng bagong tipan, sino ang bagong Israel? Ang simbahan, di ba? Amen? Tayo ang bagong Israel. Amen? Amen. Salamat. At ang 12 tinapay ay dapat ilagay sa harap ng gintong kandelero. Ang kandelero ang siyang magbibigay liwanag sa 12 nga tinapay. Ang ibig sabihin niyan ay tayo bilang bagong Israel ay dapat laging mamuhay sa harap ng liwanag ni Kristo. Dapat tayong laging mamuhay ng malinaw sa harap ni liwanag ni Kristo. Tan-awon nato ang numero 6, bersikulo kawahag ug 6. Mga bilang 1,
Mga bersikulo ikakaluhaan og 5 hangtod sa ikakaluhaan og 6. Ito ang basbas ng lumang tipan na dito. Natapos ang pagsambang Hudyo nining panalangin na. Ang pari o mataas na pari ang muhatag nini. Busa basahon nato ni ugdungan. Handa na? Palamdagan ka sa Ginoo sa iyang nawong ug kaluyan ka. Iyahat nawa sa Ginoo ang iyang nawong kanimo ug hatagan ka og kalinaw. Amen. Kaya't naway mabuhay tayong lahat sa harap ng liwanag ng atong Diyos. Amen. At pagkatapos, pangatlo, naroon ang altar ng insenso. Ang altar ng insenso. Matatagpuan ang altar ng insenso. Saan? Sa harap mismong belo na naghihiwalay sa dakong kabanal-banalan mula sa dakong kabanal-banalan sa harap mismo. Kaya ang altar ng insenso ay may dalawang bahagi. Ganito, nakikita mo ba yan diyan sa likod? Kaya iyon ang altar at sa ibabaw ay ang tinatawag na insensaryo. Okay, itong insensaryo ay naglaman ng insenso at sa mga butas dito, lalabas ang usok mula rito. At ganoon iyon dalhin ng mataas na saserdote. Kailan niya ginamit ito? Sa araw ng pagbabayad sala, isang araw ng taon, nang pumasok siya sa dakong kabanal-banalan, dala niya ang insensaryo. Kaya't ang ulap ng usok na nagmumula rito ay tatakpan ang kaban ng tipan. Dahil kung hindi, at kung nakita niya ang kaban ng tipan, ano ang mangyayari? Mamatay siya? Kahit ang mataas na saserdote ay mamatay. Okay? Iyan ang insensaryo. Kaya ang altar ng insenso. Ano ang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Ano ang insenso? Ayan na. Dumako tayo sa pahayag. Nasa handout mo na lahat yan, di ba? Pahayag. Kabanata 5, versikulo 8. Magdugan ta og basa. Ang dam na, sugod. Pagkuha niya sa turo sa upat ka buhing binuhat. Ug ang kaluhaan og upat ka ansyano mihapa sa kordero, bitbit ang alpa og bulawang panaksang sa insenso nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Ano ang insenso? Ang mga pag-ampo sa mga balaan. Sama sa aso sa insenso, ang atong mga pag-ampo musa kausab. Mayon, isang tanong para sa iro. Malino nating nakita na ito ay nasa loob ng kabanal-banalan sa labas ng kabanal-banalang lugar, tama ba? Sa harap lang ng belo, di ba? Ngunit, ating balikan ang Hebreyo, Kabanata 9, mga bersikulo 3 at 4. Hebreyo Kapitulo 9, 3 hangtod 4. Tuni og maayo kining parapon. Sa luyo sa ikaduhang tabil, mao kini ang dapit sa tabernakulo nga nailhan usab nga labing balaan sa tanan. Husto ba? Nga adunay bulawang insensaryo ug ang kaban sa kasabutan nga naputos sa bulawan, diin sulod ang bulawang sudlanan sa mana, ang sungkod ni Aaron nga namulak ug ang mga papan sa kasabutan. Kaya ano ang mali sa talatang ito? Ano ang mali sa talatang ito? Nasa loob ang insenso. Ano? Ang insenso naa sa dakong kabanal-banalan. Matud pa, ang ginintuang sensor o altar sa insenso naa sa sulod sa labing balaan. Tama ba yan? Hindi, di ba? Anong nangyayari dito? May mali ba rito? Ang Biblia ay gumawa ng isang gayud kini kadako kaayo na sayop. Kaya ano ang gagawin natin sa talatang ito? Meron bang anumang ideya? Unsa?
Buot nimo ipasabot human namatay si Kristo dili ba? Kay sa iyang pagkamatay nagisi ang tabil. Oo. Apan nag-ingon kini sa luyo sa ikaduhang tabil, di ba? Sa luyo sa ikaduhang tabil. Kung gisi na ang tabil, wala na'y tabil pa. Gihatagan ti kaog timayhan ninini sa akong pagpasabot bahin sa labong pari. Kaya tinutukoy nito ang pagpasok ng mataas na saserdote sa kabanal-banalang lugar sa araw ng pagdurusa, dala-dala niya ang insensaryo. Kadalasan ang insensaryo ay nasa labas, ngunit sa araw na iyon ay napupunta ito sa loob. Nasa labas ang sensor na iyan, pero ang function nito ay nasa loob. Maari itong pumasok at lumabas. Ito lamang ang tanging bagay na lumalabas-masok sa lahat ng mga banal na bagay. Sige, kaya ano ang itinuturo nito sa atin ngayon? Itinuturo nito sa atin na ang mga panalangin ng mga santo, kahit na tayo ay nabubuhay dito sa lupa, ay mga panalangin ng mga santo na naniniwala kay Hesus Kristo. Kung mananalangin ka sa pangalan ni Kristo, ano ang mangyayari? Saan mapunta ang panalangin mo? Ang panalangin namin? Papasok sa dakong kabanal-banangan. Ang atong panalangin, kahit na narito tayo sa lupa, ay maaring makapasok sa presensya ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin ang kapangyarihan ng atong panalangin, tama ba? Naniniwala ba kayo diyan? Kapag tayo ay nananalangin sa pangalan ni Kristo, ang ating panalangin ay maakapasok sa dakong kabanal-banalan sa langit, sa trono ng biyaya, sa presensya ng Diyos. Tama? Ibig sabihin, pwede rin natin itong pasukin balang araw, di ba? Makita nato ang gahom sa pagampo. Naata sa yuta, apan ang pagampo moabot sa Dios sa labing balaan. Amen? Kaya huwag kang sumuko sa panalangin. Kailangan nating manalangin sa lahat ng oras. Ang insensaryo, lagi ba itong nasusunog? Oo, palagi. Kaya't nang pumasok ang pari upang asikasuhon ang gintong kandelero, siya rin ang asikaso sa insenso. Sinindihan din niya ang insenso. Kaya ang banal na lugar ay dapat na ang mga magulang ang pasabot ni Imi. Oo,